Ito ay mga katotohanan at mga paghihinayang na proyekto para turismo. Ngunit bago yan, atin mo nang alamin ang hangalayunin sa klase. At ito, nais kong makalipit nyo pagkatapos ng ating talakayan. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay mga anak? Natutukoy ang mga hanggang sa pagbuo ng
kailangan i-enhance, ano na kailangan ka natin. Tama na, maraming salamat. Iyan naman ang mga kakain sa pangwalong dapat isaalang-alang sa paggawa ng proyektong paturismo. Pagbuo ng actual travel brochure. Gagamitin mo na ngayon ang mga impormasyong iyong nasaliksik, gayon din ang mga larawang pinili mo. Tiyaking malinaw at mababasa ang mga teksto sa travel brochure. Iwasan ang masyadong maliliit na titik, bigyang diin ang pinakamahalagang bahagi sa pamamagitan ng pagguhit ng ibang kulay o paggamit ng diin o boldface sa mga ito. Sa paggawa natin ng travel brochure ay dapat na maging contrast ang ating mga pipiliing kulay o mga tema sa ating ilalagay na kung saan ito magsisilbing paggawa ng isang malikhaing proyektong paturismo. May mga ideya pa ba kayo, class? Wala na? Mabuti kung ganon. Ang pagsasaman natin ay tamang baybay at bantas. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng ideya patungkol sa pangsyam na pagsasaalang-alang sa paggawa ng proyektong paturismo? Yes, Shirley? Tamang baybay at bantasa. Ito ay napakahalaga ma'am sa pagbuo ng ating lakbay salaysay o sa ating mga pang-turismong mga ginagamit o kung sa ganun ay hindi dahil kapag ibang bantas o baybay ang ating nagagamit, minsan nag-iiba ang mga kahulugan ng mga salitang ating natutunan. Maraming salamat, anak. Tama ang iyong sinabi na kung saan ang tamang pagbabaybay at paglalagay ng banta sa ating proyektong paturismo ay para hindi sila mag-misinterpret sa mga sinusulat natin sa ating proyektong paturismo. Ay iintindihan ba, mga anak? Yes, ma'am! Mabuti kung ganon. At sa ating panghuli naman, gumamit ng wasto at angkop sa wikang Pilipino. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng ideya kung bakit isa ito dapat may isaalang-alang sa paggawa ng ating proyektong paturismo? Yes, Diana? Gumamit ng mas angkop na wikang Pilipino sapagkat kung gagamit ka ng balbal o kaya paglalawig salita, hindi na matalipaniwala ang iyong proyekto kung ginawa. Tama, anak. Magaling. Isa ito kung pinagsulat hindi nagamitan ng mga formal na wika at hindi ang mga balbal, kolokyal na salita. Kagaya na lamang kapag gumagawa tayo ng mga proyektong paturismo, dapat na maging formal tayo upang hindi malito yung ating mga mambabasa at mga turista kapag nababasa nila ang ating proyektong paturismo. Naiintindihan ba, mga anak? Yes, ma'am! Nakinig ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Yes, ma'am! Mabuti kung ganon. Tumayo tayong lahat at bigyan natin ang ating mga sarili ng isang palakpak. Ang palakpak na ito ay tinatawag na Beep 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 Clap. Alam niyo ba kung paano ito? No, ma'am! Ay, tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beep Beep Beep. Beep Beep Beep. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beep Beep Beep. Beep Beep Beep. Maraming salamat, mga anak. Maaari na kayo umupo. Magaling mga anak! Nagagalak ako at marami kayong matutuwan sa ating talakayan. Ngayon naman, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain na natawag natin na buuin mo ako na kung saan ay inyong gagamitin lahat ng inyong mga natutunan sa ating talakayan. Handa na ba kayo mga anak? Opo, sir! Magaling mo galaw mga anak. Ngayon ay narito ang panuto. Babasahin mo lamang. Buuin ang mga pinapirasong larawan ayon sa magkakatumang hugis at sundin ang mga sumusunod na akdang. Una, tiyakin na ang pagkakabuo ng larawan ay wasto at ipapayag ang ibig sabihin nito. Pangalawa, pagkatapos ng buo, mangyaring pumangarap ang dalawang miyembro upang ipakita sa klase ang nabuong proyekto. Pangatlo, ang sino mang unang makakatapos sa basta wasto ang pagkakabuo ay ang siyang mananalo. Mayroon lamang kayong 5 minuto para tapusin ang gawain. Maliwanag bang patuto mga anak? Yes, sir! Magaling mga anak. Ito ang unang
pangkat, ito naman ang pangalawang pangkat. Narito ang mga karabunan. Unang pangalawang pangkat, unang pangkat. Ngayon mga anak ay maaari na kayong bumuo ng bilog sa inyong mga kagrupo. Sama ka mga anak. Narito pa pala ang pamantayan ng ating gawain. Ang organisasyon ng pagtutos at ang operasyon ng pagtutos na siningan at pagtutos. Bilang sa kabuuan na isang presentasyon ay ang bale 50 puntos lahat. Anak, meron na lamang kayong 2 minuto manitira para sa pusin ng inyong gawain. May mga anak ay maaari ninyo na ayusin ang inyong mga upuan. Mahusay mga anak. Ang unang nakatapos ay ang pangalawang pangkat. Mangyari ng mga isang miyembro sa inyo pag-presenta ang tulong na mga gawain. Kapilin anak, maaari ba presenta sa harapan ng ating klase? Ang aming beach resort. Ito ay Manas Beach Resort. Alam naman natin na kapag tayo ay namamasyal, kailangan natin may pamaligitan tayo isang lugar. Ito ay ang beach resort. Kasama na ito ang mga swimming pool at saka yung iba't iba pang mga aktibidad na pwede natin gawin sa resort. At ang destination ay Pagudpud, Ilocos Norte. May mga inaasahan, mga nagagabayan at mga kultura. May mga tour guide, at may mga taong gagawin sa atin sa mga siyudad. Yun ang natawag sa isang silid ng hotel at 10 araw, 10,000 isang kata. 10 real isang kata. Yun lang po. Magaling anak, baksakan natin siya mga anak. Inyo ba ang mga pagpapahayag ni Bibili ng Ilocos sa inyo mga anak? Ngayon naman mga anak ay ating diringgin ang gagawin presentasyon ng pangalawang pangkat. Mangyayari po maharap isang miyembro sa inyo mga anak. Narito naman ang aming group activity. Biyahe na sa Mount Ila. Sa aming ginawa ay naririto ang mga
tama yung kanyang sinabi mga anak. Halaga, matutukan ninyo ang mga kahalagahan ng proyektong panturismo dahil ito ay ang nagbibigay buhay sa mga magagandang tanawin na mayroon ang inyong mga lokalidad na kinabibilangan na kung saan isa itong kasangkapan upang gawing patok at pasikatin ang mga hindi pa nabidiscover na magagandang tanawin sa inyong mga barangay. Dahil hindi may pagkakailan mga anak, marami pang mga dapat matatagpuan ng magagandang tanawin na hindi pa nabidiscover ng karamihan sa inyong mga lokalidad na kinabibilangan. Mga anak, upang maging dirasa pa kayo sa ating talakayan, mayroon akong handa na pagtataya upang suriin kung gaano kalalim ang inyong natutuhan. Ngayon mga anak ay maaari na kayong maglabas ng isang tapat na papel upang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang panunto. Basahin at unawain ang mga katanungan, hindi ng titik ng tamang sagot. Maliwanag ba ang panunto mga anak? Yes, sir! Ngayon mga anak, magsisimula na ang gawain. Mayroon lamang tayong 3 minuto upang tapusin ito. Tapos niyo na ba ang slide ito mga anak? Yes, sir! Mayroon ang hanggang takdang aralin. Sa inyong kwaderno, magsulat ng tatlong magandang tanawin na matatagpuan sa inyong mga barangay at inyong ibabahagi sa susunod nating klase. Maliwanag ba yun mga anak? Yes, sir! Mabuti kong ganang mga anak. At ngayon, dito na nagtatapos ang ating klase.